Hindi po tulad ng karahasan laban sa kababaihan, bihira tayo nakakarinig tungkol sa mga kaso ng pananakit na sinasapit ng mga lalaki mula sa kinakasama nilang mga babae. Maging yung batas po na ang layon ay supinin ng tinatawag na domestic violence o karahasan sa pagitan po ng mga mag-asawa o na lalaki at babae o sa tahanan, saklaw lang ng batas na yan yung mga biktima kung sila yung mga bata o babae. Kaya naman, isinusulong ng isang grupo na repasuin ang batas para maprotektahan ang mga lalaking biktima ng karahasan. Mismo, nakatutok si Chino Trinidad o Sa tuwing humaharap si Ferdinand sa salamin, tila bahang bumabalik daw ang mga alaala ng pagmamaltrato sa kanya ng dating kinakasama. Natutulog po ako, tapos binuhusan niya po ako ng kumukulong tubig, tapos hinataw pa po niya ako ng bote sa ulo. Tanggap naman daw ni Ferdinand ang pagiging underdesaya. Pero ang dati inakala lang niyang karinyo brutal ng kanyang ka-live-in, dumalas ng dumalas at tumindi ng tumindi. Pagmulat ko po, may kutsilyong nakapatong sa lig ko, hawak po niya yung kutsilyo. Minsan po, hinahabol niya ako ng itak, ganyan. Sa ngayon, nagtatago na raw ang misis ni Ferdinand. Di tulad ng karahasan laban sa mga kababaihan, bihirang marinig sa ating lipunan ang karahasan ng mga kalahi ni Eva laban sa mga kalahi ni Adan. Ang batas nga na naglalayong masawata ang domestic violence, sakop lamang ang mga bata at mga babaeng biktima. Ang maari lamang remedyo ng isang lalaki ay maghain ng criminal case under sa revised penal code. Pero para sa grupong Diego Silang na nagsusulong sa karapatan ng mga kalalakihang biktima ng domestic violence, dapat repasuhin ang batas. Sana may pantay na pagtrato o meron sanang investigasyon muna bago ipatupad yung mga ganon ka-harsh na provisions ng batas na yun. Unang hakbang daw tungo sa pagbabago, paglantad ng mga lalaking biktima ng domestic violence. Lumilikha ng mga batas na ayon dun sa pangangailangan. Ang nagtulak talaga ay yung datos na ang daming kababaihang nadarahas. So sa kalalakihan, mayroon pero hindi pa ganoon kalaki yung bilang. Nagsagawa ng social experiment ang GMA News para malaman ang reaksyon ng mga Pinoy sakaling may masaksihang domestic violence. Hindi nagtagal, may lumapit para pigilan ang lalaki. Bawal yung maganyan, na-stuck na. Ang babae, minamahal, hindi sinasaktan. Paano naman kaya kung lalaki naman ang minamaltrato ng babae? Bagamat maraming nakasaksi, wala ni isang lumapit para mamagitan. Kasi yung lalaki naman kasi, kaya naman nila yung mga kamay ng babae, gano'n. Ibig sabihin, meron ng kamalayan yung mga tao na sa ating lipunan talaga vulnerable yung mga babae. Hindi natin dapat sila i-criticize. Pwede nilang saktan yung asawa nila. Pero hindi nila ginagawa yun. Tinitiis na lang nila yung pang-aabuso ng asawa. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.